Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Laura, 59 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 23 anyos pa lamang taong 1989. Paslit pa lang ako ay naniniwala na po ako na may langit at impyerno. Pero iba ang paniniwala ng dati kong kaibigan. Ang sabi niya, mas maniniwala siya sa reincarnation o muling pagkabuhay. Sa katunayan, sa murang edad niya ay marami na siyang klase ng ritual at nasaulong orasyon mula sa kanyang lola na isang babaylan. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Anita. Matalik kaming magkaibigan ni Anita. Magkasosyo noon sa negosyo sa hasyenda ang aming mga magulang. Magkalapit lang din ang aming mga bahay. Kilalang maarte ang mama ko kaya madalas akong gumala sa bahay nila Anita. Kahit noong magdalaga na kami, ay sa bahay pa rin nila ako nakatambay. Amoy rosas at mansanas ang bahay nila Anita. Samantalang sa amin, amoy chlorine at bawal mag-alaga ng aso o pusa. Allergic kasi ang mama ko at ayaw na ayaw niyang nakakakita ni hibla ng balahibo nito. Tuloy nakikihimas na lang ako sa alagang pusa ni Anita. Nakakainggit ka naman, Anita. Mabuti ka pa, hindi ka hinihigpitan ng mama mo pagdating sa pag-aalaga ng mga pusa. Bata pa lang kasi si mama, nakahiligan na niya talaga na magkaroon ng pusa. Bukod sa makakasama namin sila sa bahay, na itataboy pa nila ang mga daga na sumisira sa mga damit namin. Sa amin naman nagkalat ang mga insecticides. Maselan si mama at gusto palaging malinis ang bahay. Hayaan mo na, pwede mo namang alagaan ang muning namin eh. Sambit ni Anita sa akin kaya napangiti ako. Kulay itim ang pusa nila at makintab ang balahibo. Hindi ko maiwasang haplusin ang ulo ng hayop kaya naman gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Maingat nga lang ako dahil nalalaman kagad ni mama kapag may hinawakan akong pusa o di kaya ay aso. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling ganon ang setup namin ng aking kaibigan. Pupunta ako sa bahay nila, makikihimas sa alaga niyang pusa at uuwi sa bahay na todo hugas ng mga kamay para lang wag bumahing si mama. Kalaunan, nagbabago na ang mga hilig ni Anita. May napapansin na rin akong lalaking paulit-ulit na dumadalaw sa kanya. Pangalanan na lang natin siyang si Sandro. Magkaedad lang sila ni Anita. Sa pagkakaalam ko, anak ng aming alkalde si Sandro. Babait ang lalaki at magalang. Ilang beses nga kaming nagkausap ng binata eh. Laura, mabuti naman at naabutan pa kita. Bakit Sandro? May problema ka ba? Wala naman, pero gusto ko sana magpatulong sa iyo eh. Tungkol saan? Nalalapit na kasi ang ika-1 taon namin ni Anita bilang magkasintahan. Gusto ko sana siyang sorpresahin eh. Ganon? Naku, gusto ko yan. Mapagkakatiwalaan mo ko. Alam ko ang mga paborito ni Anita. Huwag kang mag-alala. Basta para sa ikasisiya ng aking kaibigan, nakahanda akong umalalay sa'yo. Salamat kung ganun. Paano? Magkita na lang tayo bukas ng hapon ha? Tumango ako kay Sandro bilang pagsang-ayon. Nananabik din ako dahil alam kong matutuwa nito si Anita, lalo na't nakikita ko kung gaano siya kamahal ng binata. Isa pa, hindi na bago sa akin ang ganitong gawain. Ilang beses na rin akong isinama ni Sandro sa tuwing may mga gagawin siyang sorpresa sa kanyang nobya. Ako naman kasi ang nagsilbing katulong ng lalaki para mas mapaganda ang lahat ng binabalak niyang gawin para sa ikasisiya ng kasintahan. Minsan nga, nagkataong magkasama pa kaming tatlo nang harapin ako ni Sandro at yayain na umalis. Nanlalaki ang mga mata na nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Anita. Samahan mo na muna ako, Laura. May kailangan akong gawin. Oo naman. Teka, paano si Anita? Oo nga Sandro, paano naman ako? Ako kaya ang kasintahan mo tapos ako ang maiiwan dito? Basta, ihahatid kita ngayon at ipasusundo na lang kita kay Laura bukas. Dahil sa sinabing yun ni Sandro, pakiramdam ko nagkaroon ng lamat ang aming pagkakaibigan. Pilit ko mang isipin na wala kaming ginagawang masama, alam kong may napapansin sa amin si Anita, kahit pa wala naman itong mali siya para sa akin. Kinabukasan, buong maghapon kaming magkasama ni Sandro. Kahit papaano naman kasi, sa kabila ng kahigpitan ng aking mama, ay may iilang kaibigan naman akong labis niyang pinagkakatiwalaan. Yun nga sina Sandro at Anita.
Magkatulong kaming inayos ang mesang paglalagyan ng kandila at mamahaling mga kubyertos at pinggan. Napapalibutan ito ng sariwang bulaklak na binili pa ng binata mula sa kabilang bayan, kaya ako naman ang kinikilig para sa kanila. Nang maayos na nga ang lahat, ako pa nga ang napakiusapan ni Sandro na sumundo kay Anita, kaya ganun na lang ang pananabik ko sa mga pwedeng mangyari kinagabihan. Kaso lang pagdating ko sa tahanan ng kaibigan ko, iba ang naging bungad niyang reaksyon. Anita, mabuti at nandito ka. Pinapasundo ka ni... Naglakas loob ka pa talagang magpunta dito? Haliparot na babae? Teka, anong ibig mong sabihin, Anita? Nagpunta lang ako dito dahil pinasusundo ka sa akin ng nobyo mo. Pinasusundo para saan? Para ipamukha sa akin na may kapalit na ako sa puso niya? Ganun ba? Ano? Saan mo ba nakuha yan? May problema ba? Huwag ka nga magmaang-maangan, Laura. Hindi ako tanga. Akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo? Inaahas mo ang kasintahan ko. Inaaga mo sa akin si Sandro. Ano? Nahihibang ka na ba? Bakit ko naman gagawin yun? Nandito nga ako dahil may sorpresa siyang ginawa para sa'yo eh. Tama na ang mga dahilan. Nahuli ka na. Hindi na magbabago ang katotohanang inahas mo ang lalaking pinakamamahal ko. Ngayon wala ka nang magagawa. Ako mismo ang magdidesisyon na tapos na ang pagkakaibigan natin. Napasigaw pa ako nang itulak ako ni Anita. Natumba ako sa lupa at pinagsarahan niya ako ng pinto. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Nagawa niya akong saktan sa hindi ko pa inaasahang paraan. Nanlulumo na bumalik ako sa kinaroroonan ni Sandro. Napahiya ako at humingi ng paumanhin sa binata. Bakas pa naman sa gwapo niyang muka ang pag-aasam. Laura, nasan si Anita? Bakit hindi mo siya kasama? Sandro, si Anita kasi nagalit sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang kasalanan ko. Ganun ba? Paano na to? Sayang naman ang sorpresa ko para sa kanya. Di bale, ako na lang ang kakausap sa kanya. Teka lang, pwede ba akong sumama para naman malaman ko kung anong dahilan at nagalit siya sa akin? Hindi kasi ako mapalagay, Sandro eh. Kayo lang ni Anita ang kaibigan ko. Hindi ko kakayanin kapag bawala pa kayo sa akin. Sige, mabuti pa nga sumama ka. Para naman malaman natin kung bakit ba biglang nagbago ang pakikitungo ni Anita. Kahit papaano, nakaramdam ako ng pananabik nang isama ako ni Sandro sa bahay ni Anita. Kinakabahan ako kahit alam kong wala naman akong kasalanan. Natatakot ako sa mga pwedeng sabihin sa akin ng babae, lalo na't kitang-kita ko sa kanya ang puot kanina habang nagkakausap kami. Nakapasok naman kami sa bahay nila ng matiwasay. Kasambahay pa ang nagbigay sa amin ng merienda. Ilang sandali pa, sabay kaming napalingon sa hagdan nang makarinig ng mabilis na hakbang mula sa takong ng sapatos. Si Anita, seryoso ang muka at mukhang hindi nga nagbibiro. Masama siyang nakatingin sa aming dalawa, lalo na sa akin. Kaya naman gayon na lang ang paglunok ko ng laway. Anita, mabuti naman at talagang may lakas pa kayo ng loob na magpakita sa akin, mga taksil? Teka, bakit mo naman kami tinawag na taksil? Huwag niyo nang bilugin ang ulo ko. Kahit kailan hindi niyo ako maloloko. Sandali lang, Anita. Ano ba ang ibig mo sabihin? Nagtatanong ka pa? Pareho lang kayong dalawa. Niloko niyo ako. Akala ko ba mahal mo ako, Sandro? Bakit kailangan mo pa kaming ipagsabay ng kaibigan ko? Nagtiwala ako sa'yo. Nagulat kami nang may ihagis na envelope si Anita. Nanginginig na kinuha ko ito at tinignan ng laman. Namutla ako nang bumulaga sa aking harapan ang mga litrato namin ni Sandro na magkasama. Nagulat ako dahil bawat piraso ay kinunan sa malisyosong anggulo. Yung tipong kahit nakatayo lang kami ay tila kami ay magkalapit na animoy magkalapat ang aming mga labi at may mga anggulong para talaga kaming may ginagawang hindi maganda. Siyempre umangal ako. Hindi po ako ganong babae, Miss Winnie. Hindi ko ugaling mangagaw ng nobyo ng may nobyo. Sa party namin ni Sandro, lumalapit ako sa kanya kasi magkaibigan kami. Kung ano ang ginagawa ko, para din yon sa ikasisiya ni Anita. Malinaw na may hindi lang kami na pagkakaintindihan. Baka iniisip niya na may ginagawa nga akong hindi maganda laban sa kanya. Kaya naman lumapit ako sa kanya at sinubukan kong hawakan ang kamay niya. Anita, hindi mo kasi naiintindihan eh. Magpapaliwanag ako. Tama na, Laura. Ayoko nang marinig pa ang mga kasinungalingan mo. Huwag mong sasaktan si Laura.
Wala naman talaga kaming ginagawang masama eh. Talagang kinakampihan mo pang babae mo? Pwes magsama kayo! Ikaw babae, halika rito! Wag! Napasigaw ako nang hablutin bigla ni Anita ang aking buhok. Dahil nga natatakot akong makalbo, wala akong nagawa kundi ang sumunod sa pagkaladkad niya. Hindi ko kasi matiis ang sakit ng anit ko. Pakiwari ko mabubunot na ang lahat ng mga buhok ko. Huli na nang mapagtanto ko na kinakaladkad na pala niya ako papunta sa labas ng bahay nila. Walang sabi-sabing tinulak niya ako ulit at walang nagawa si Sandro dahil pati siya tinulak din ni Anita. Diyan! Magsama kayong dalawa! Mga taksil! Manloloko! Wala kaming kasalanan sa iyo. Gumagawa ka lang ng mga bagay na sa tingin mo ay kasinungalingan para lang siraan ako. Gigil kong wika sa kanya. Si Sandro naman naawa ako. Sinubukan niyang makiusap kay Anita. Magpaliwanag na ang lahat ng mga nasa litrato ay puro kasinungalingan lang, gawa-gawa lamang, pero hindi niya kami pinakinggan. Mas lalong nag-alab sa galit ang dalaga. Pinagsarhan pa niya kami ng pinto na tila buong buhay niya inilalayo na niya sa amin. Wala akong nagawa kundi ang humagulgol. Ganito pala ang pakiramdam ng pinagbibintangan ng kasalanan na kahit kailan hindi ko naman maaaring gawin. Na kahit kailan hindi ko man lang inisip. Tumayo si Sandro at inalalayan ako. Wala na tayong magagawa kung yun ang gusto niyang paniwalaan. Masakit sa parte ko na basta niya akong pinagbintangan na nakipagrelasyon sa'yo kahit hindi naman totoo. Hindi ko alam kung ano bang nasa isip niya at kailangan niyang gawin to. Isa lang ang alam ko, may sumusulsul sa kanya na hindi nating kilala. Grabe namang sulsul yan. Gumagawa na nga tayo ng paraan para mapasaya siya eh. Tapos ganito pa ang mangyayari. Lalabas pa pala na tayo ang masama. Ganyan talaga kapag nilamon ng galit ang pag-iisip. Hayaan mo na. Palipasin na muna natin ang init ng ulo niya. Sa oras na kalmado na siya, saka natin kausapin. Pagpapaintindi sa akin ni Sandro. Tumango ako at pumayag sa sinabi niya. Tama naman siya. Minsan kailangan naming palamigin muna ang sitwasyon bago gumawa ng panibagong hakbang. Mahirap kasi yung sugod lang ng sugod, Miss Winnie. Hindi lahat ng paniniwalaan namin at binabalak ay nangyayari at nagtatagumpay. Umuwi akong malungkot at mangiyak-ngiyak. Kahit noong kinumpronta ako ni Mama at tinanong kung ano bang nangyari, hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Ayokong maging dahilan ng nangyari sa pagitan namin ni Anita para ang mga magulang naman namin ang magkasagutan. Sinabi ko na lang kay Mama na hindi ko matiis ang sakit ng aking ulo kaya napapaiyak na ako. Hindi na rin nag-usisa pa si Mama. Nagmukmuk ako sa bahay namin at hindi nakipag-usap kahit kanino. Nagulat na lang ako nang pagkalipas ng 1 linggo, isang balita ang natanggap ko. Natagpuan daw na patay si Sandro sa harapan ng kanilang bahay. Tadtad ng saksak ang kanyang katawan. Naliligo sa sariling dugo. Paliwanag ng otoridad, pinatay ni Sandro ang sarili. Fingerprints niya kasi ang nakuha sa patalim na ginamit mismo sa pagkitil niya ng sarili. Hindi ako makapaniwala. Paano ito nagawa ni Sandro? Napakabuti niyang tao. Sa katunayan, siya pa nga ang nagpapayo sa amin ng mga mabubuting bagay. Nagkita kami ni Anita sa lamay. Kasama niya ang kanyang mga pinsan. Nakabusangot ang mukha niya. Halatang hindi nagustuhan ang pagdating ko. Aba, at nandito ang babaeng salot! Anita, konting respeto naman. Nasa burol tayo ng kasintahan mo. Ha? Kasintahan? Nagbibiro ka ba? Bago kayo umalis sa bahay ko noong nakaraang linggo, tinapos ko na ang lahat sa amin. Salawahan siya. Ipinagpalit ako sa kagaya mo. Ano bang meron sa'yo na wala ako? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Dada ka ng dada. Hindi mo man lang ako hinayaang magpaliwanag. Ano bang gusto mong gawin ko nang makita ang mga litrato nyo? Batiin ka? Matuwa? Gaga ka rin ano? Hindi pa ako nababaliw para gawin yon. Hindi mo man lang pinakinggan ang mga paliwanag ko eh. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi ako traidor na klase ng kaibigan. Sumama nga ako kay Sandro. Hindi para makipaglandian sa kanya, kundi para tulungan siyang buuin ng mga bagay na sa tingin niya ay makakapagpasaya sa'yo. Puno ng hinanakit kong wika. Hindi ko na sinubukan pang itanggi ang kahit na anong sabihin niyang masama laban sa akin. Tutal naman, hindi siya naniniwala sa mga sasabihin ko. Ang mahalaga, malaman niya ang totoo.
Sa halip na makinig, mas naging bayolente pa si Anita. Nagwala siya kahit maraming tao sa lamay ng kanyang kasintahan. Animo pinakikita niya sa kanila na isa siyang api at wala siyang ginagawang masama, na siya pa ang dapat bigyan ng simpatsya ng mga tao. Noong una, hinayaan ko siyang kutsain ako sa harap ng maraming tao. Kung ano-anong masasamang salita ang pinangalan niya sa akin, natawag pa akong malandi, pokpok at mga agaw. Nagbulungan ng mga tao, nagsimula ulit na sumama ang kanilang tingin sa akin. May ilan pa sa mga bisita ang narinig kong nagsabi na dapat hindi na pinahintulutan ng mga kagaya kong magpunta sa lamay ng aking kaaway. Mariin kong itinanggi na hindi naman talaga kami magkaaway ni Anita. Basta na lang siyang naniwala sa mga nakita niyang litrato kahit hindi pa niya alam ang paliwanag sa bawat larawang yun. Sa huli, pinakaladkad niya ako sa mga gwardya palabas ng bahay nila Sandro. Mag-isa akong umiyak sa harapan ng tarangkahan hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa akin. Iha, anong ginagawa mo rito sa labas? Gabi na, bakit hindi ka pumasok sa loob ng bahay? Galing na po ako sa loob, Manang. Tsaka hindi po gugustuhin ni Anita na makita ko ulit dyan. Ayos na po ako rito. Mamaya din ay uuwi na ako. Kapatid ako ng lola ni Sandro, kaya huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Kasintahan lang si Anita. Ako naman ay kadugo. Walang lalapit sa'yo hanggat alam nilang ako ang kasama mo. Pero Manang… Halika na. Oo nga pala, ako si Felisa. Aling Felisa. Ako naman po si Laura. Ikinagagalak po kitang makilala, Aling Felisa. Hindi na ako nakatanggi nang ayain ako ulit ni Aling Felisa sa bahay nila Sandro. Sinamaan pa ako ng tingin ni Anita, ngunit wala siyang nagawa nang makitang kasama ko ang lola ng aking namayapang kaibigan. Naupo kami sa harapan, sa bandang kaliwa, at tahimik na pinagmasdan ang kulay kremang kabaong na yon. Maya-maya pa, bumulong sa akin ang matanda. Alam mo, Iha, hindi ako naniniwala na pinatay ni Sandro ang sarili niya. Hindi pa nababaliw ang apo ko para gumawa ng ganong kababawan. Bakit niyo naman po nasabi yan, Aling Felisa? Kasi kilala ko ang apo ko. Masayahin siyang tao. Mataas ang pangarap at may takot sa Diyos. Hindi niya basta-basta sasaktan ang sarili niya dahil lang sa naging komprontasyon ni Anita sa kanya. Lalo na at ang lahat ng binibintang laban sa inyo ay wala namang katotohanan. Paano po yan? Wala naman tayong ibang alam na paraan para malaman ang tunay na nangyari. Kailangan nating dumaan sa mga pulis. Kapag nalaman ito ni Anita, baka mamaya hanapan niya ako ng butas at ibintang sa akin ng krimen. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Hindi ba at kaibigan mo rin naman si Sandro? Tutulungan mo kung malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Nangihina na ang kapatid ko. Wala na siyang lakas para tuklasin ang katotohanan. Ang mga magulang naman ni Sandro, hindi magawang kontrahin si Anita. Tumatanaw pa rin sila ng utang na loob, lalo na't ang mga magulang ni Anita ay mga maimpluwensyang tao na tumutulong sa mga magulang ng apo ko para manalo sa eleksyon. Naiintindihan ko po, Aling Felisa. Hayaan po ninyo. Gusto ko ring malaman ang totoo, kaya gagawin ko po kung anong pwede kong gawin para makatulong. Mahirap ito, Iha, pero hindi tayo mahuhuli ni Numan. Halika, sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Sa bahay ko. Teka lang at magpapaalam muna ako sa mga pamangkin ko. Wika ng ginang tsaka nilapitan ng mga magulang ni Sandro. Saglit na lumingon sa akin ang nanay ng yumao kong kaibigan at nakikisimpat siyang ngumiti. Tumango na lamang ako bilang paggalang. Hinayaan ko na muna silang mag-usap at nanatili sa aking kinauupuan. Akala ko magiging tahimik na ang mundo ko, ngunit gayon na lang ang pagkagulat ko nang lumapit na naman sa akin si Anita, baon ng nanggagalaiting reaksyon. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Pinalayas na nga kita, talagang bumalik ka pa? Bakit? Ano bang pakialam mo? Hindi naman ikaw ang may-ari ng bahay na ito Tapos tatanggalan mo pa ng karapatan ng mga magulang ni Sandro na magdesisyon kung sino ang dapat na maging bisita? Teka lang, Anita Nagsawa na kasi ako sa kapapasensya sa'yo At ayun pa, masama ang kutob ko sa'yo. May nalalaman ka bang hindi namin alam? O baka naman may ginawa ka? Anong sinasabi mo dyan? Nahihibang ka na ba? Sa tingin mo ba mukha akong nababaliw? Bakit parang naalarma ka?
Sasagot pa sana si Anita sa sinabi ko, kaso lang hindi na niya naituloy dahil biglang dumating si Aling Felisa. Seryoso ang mukha habang nakatingin sa akin. Laura! Iha! Halika na! Umalis na tayo! Sige po. Tumayo ako at walang sabi-sabing umalis, ngunit nahablot pa ng malditang si Anita ang aking braso. Anita! Ano ba? Bitiwan mo ako! Huwag ko lang malaman na may ginawa kang hindi maganda. Talagang ikaw naman ang makakatikim ng hindi swerteng kapalaran. Anita! Ganyan ba talaga kagaspang ang ugali mo? Talagang wala kang pinipiling oras para sa kamalditahan mo. Bitiwan mo si Laura! Napasinghap ako nang basta nalang binitiwan ni Anita ang aking kamay. Isang nagbabantang tingin ang iginawad niya sa akin bago niya kami iniwan. Napahinga na lamang ako ng malalim tsaka nilingon si Aling Felisa. Imbis na ako ang mas bata, siya pang ginang ang umalalay sa akin palabas ng bahay. Ilang minuto lang kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang may kalakihan din ngunit luma at magandang bahay. Tansya ko, ginawa ang tahanang yun nung panahon pa ng mga Kastila. Nakikita ko ang mga antigong kagamitan sa paligid, nakadisplay ang mga mamahaling pang-portrait na nakasabit sa dingding. Ang ganda naman po ng bahay niyo, Aling Felisa. Halika, tumuloy ka, Iha. Dito tayo sa loob mag-usap, para naman walang makarinig sa atin. Mukhang importante po talaga yung sasabihin niyo Sa laki naman po kasi ng bahay niyo, imposibleng may makarinig pa sa atin. Mas mabuti na ang sigurado. Alam mo na, may mga pakpakan tenga. Mabilis makarinig at masiglang lumipad. Bago pa tayo makakilos, ayun, kumalat na. Tama naman po kayo. Kaya sige, mas mabuti nang sa loob na po tayo mag-usap. Pinaupo ako ni Aling Felisa sa antigo at barnisado niyang sofa. Palingon-lingon ako sa paligid. May lumapit sa aming matandang kasambahay at may dalang tray na may lamang merienda. Ako mismo ang gumawa ng biskwit na yan, Iha. Sana ay magustuhan mo. Paborito yan ni Sandro. Hindi ko po alam na malapit pala kayo sa isa't isa ni Sandro. Madalas na nagpupunta dito sa bahay si Sandro nung nabubuhay pa. Malapit din siya sa apo kong si Carlos. Kaya naman po pala. Nasan po si Carlos? Hindi ko po siya nakikita rito. Nasa Amerika ang batang yon. Sa katunayan, pauwi siya at sa makalawa ay narito na sa Pilipinas. Kaagad siyang nagdesisyon na umuwi matapos niyang matanggap ang balita tungkol sa nangyari kay Sandro. Kawawa naman si Sandro. Hindi ko alam kung bakit nangyari sa kanyang bagay na ito. Kahit pa ilang beses sabihin ng mga pulis na pinatay ni Sandro ang sarili niya, hindi talaga ako maniniwala sa kanila. Huwag kang mag-alala. May alam akong paraan kung paano natin matutuklasan ang tunay na nangyari sa kanya. Paano po, Aling Felisa? Sa pamamagitan ng pagtatawas. Pagtatawas? Mananambal po ba kayo? Oo, at kadalasan sa akin lumalapit si Sandro kapag gusto niyang magpagamot. Tumango-tango ako sa sinabi ng ginang. Bagong kaalaman ko na naman ito na kailangan kong tandaan. Ngayon pinagmasdan ko ang ginang habang inaayos niya ang planggana. Nilagyan ng maligamgam na tubig. Nagsindi siya ng puting kandila. Umusal ng mga katagang tanging siya lang ang nakakaintindi hanggang sa mapansin kong humangin ng malakas. Napakapit ako sa kinauupuan ko at dinama ang lamig ng hangin. Sumasabay sa ihip nito ang mga katagang sinasambit ng ginang. Huwag kang matakot, Laura. Sa pamamagitan nito, malalaman natin ang tunay na nangyari sa kaibigan mo. Ito ang tinatawag na pagtatawas. Pagtatawas? Medyo pamilyar nga po ako sa ganyan. Pero hindi ko po kabisado ang proseso Ngayon ko lang po nakita ang pagsasagawa niyan kaya nakakamangha po pala. Kailangan kasing gumamit ng orasyon para gumana ang pagtuklas natin sa nakaraan. Nakakamangha naman yan. Hindi ko akalain na may kakayahan po pala kayong gawin ang bagay na yan. Matagal ko nang ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi ko nga lang ipinaalam sa iba, lalo na sa probinsyang pinagmulan talaga namin dahil madalas kaming napagkakamalang mangkukulam. Pero bakit naman po kayo matatakot kung hindi naman po yun totoo? Mahirap na kasing magtiwala sa ngayon, Iha. Ikaw nga lang ang pinagsabihan ko ng kaalaman kong ito Ikaw lang ang naisip kong may kakayahan na itago ang lihim ko. Lalong-lalo na si Anita. Kailangan nating maging mailap sa kanya.
Isa pa nga po yan sa pinoproblema ko eh. Kasi hindi naman kami magkakaganito kung hindi niya kami pinagbintangan ni Sandro na may relasyon. Hindi ko alam na ang mga bagay pala na sa tingin ko ay tama at ginagawa ko, nagiging masama na pala para sa tingin niya. Sa pagkakaalam ko, may mental disorder yang kaibigan mo. Kaya naman grabe siya kung magselo sa inyong dalawa ni Sandro. Inilihim ito sa inyo ni Anita sa takot na mahusgahan siya at matawag ng kung ano-ano. Ngayon ko lang po napagtanto yan. Kaya pala grabe siya mag-react. Simpleng ginagawa namin ni Sandro, binibigyan niya ng kahulugan. Halika, iha. Pagmasdan mo ang nabuong hugis mula sa tinunaw na kandila. Sambit sa akin ni Aling Felisa. Tumayo naman ako at tinignan ang sinasabi niya, sabay singhap. Kitang-kita ko ang kakaibang hugis karayom at manika na nabubuo mula sa tinunaw na kandila. Diyos ko, ano pong ibig sabihin yan? Ayon sa mga pulis, pinatay ni Sandro ang kanyang sarili. Pero ang totoo niyan, may kumokontrol sa kanya para gumamit siya ng dahas para sa sarili niya. Sa paanong paraan po, Aling Felisa? Patak ng lagim ng barang. Yun ang malinaw sa mga nakikita ko. Hindi lang personal na galit at pagseselos ang nararamdaman kong dahilan ng sino mang pumatay kay Sandro. Kinontrol niya ang pag-iisip ng aking apo para magawa niya ang lahat ng nais niya. Ang tanong po, sino? Hindi naman nakita sa tawas kung sinong nambarang sa kanya. Magaling ang sino mang may gawa nito kay Sandro, na kaya niyang ikubli ang kanyang sarili. Kakailanganin ko pa ng matinding ritual para malaman kung sino ba talaga ang tunay na salarin. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan kong gawin. Nakahanda po akong tumulong. Tumango si Aling Felisa at ngumiti bilang pasasalamat. Dahil gabi na, inihatid pa ako ng kanyang mga inutusan na kasambahay kasama ang sulat na humihingi ng pasensya sa natagalan kong pag-uwi. Mabuti na lang, naintindihan naman kagad ito ni Mama. Kahit mahigpit siya sa akin, basta may maayos lang na paliwanag at alam niya kung sino ang kasama ko, ay hindi naman siya basta-basta magagalit. Kaya nga nang dumating ako sa bahay kasama ang kasambahay ni Aling Felisa, hindi na nagtanong ng kung ano-ano si Mama. Nagpasalamat pa siya sa mga naghatid sa akin. Nagpaalam na ako kay Mama na pumasok sa kwarto. Kinaumagahan, naging abala ulit kami ni Aling Felisa. Ang paalam ko naman kay Mama, tuturuan ako ng ginang na magganchilyo. Hindi niya alam tungkol sa pagtuklas sa tunay na salarin ang ginagawa namin sa bahay niya. Dito ko nasaksihan ang napakaraming bagay na hindi ko kailanman akalain na kaya palang gawin ni Aling Felisa. Nagawa niyang umusal ng ritual para hindi makatulog ang sinumang nambarang kay Sandro. Tuloy, taimtim akong napatingin sa larawan ng aking kaibigan at malungkot na umusal ng dasal. Maya-maya pa, hindi ko na namalayang nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Basta gulat na lang ako nang pagdilat ko ng aking mga mata na pagtanto kong nasa kwarto na ako. Ginigising ako ni Sandro na nakapagtatakang buhay na buhay ng mga sandaling yun. Sandro? Buhay ka? Halika, sumunod ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Ano? Teka lang, hindi kasi malinaw para sa akin ang mga nangyayari. Bakit nabuhay ka? Huwag ka ng maraming tanong. Basta sundan mo na lang ako. Sige. Nagmamadali kong sinundan si Sandro na noon ay naglalakad palabas ng aming bahay. Nakapagtataka lang dahil walang tao sa loob. Bihirang umalis ng bahay si Mama, kaya ganun na lang ang paglinga-linga ko sa paligid. Umaasa ako na makikita ko siya sa kung saan pero wala talaga. Tuloy, nagmamadali kong sinundan si Sandro. Humantong kami mula sa paglalakad papunta sa bahay nila Sandro. Bago pa man siya makapasok sa loob, nagulat ako nang mapaungol sa sakit si Sandro. Nang tignan ko siya sa kinatatayuan, hirap nang gumalaw si Sandro. Sa tingin ko nga para siyang nakikipagtagisan ng lakas sa sarili niya. Taranta ko namang nilapitan si Sandro. Sandro, ano bang nangyayari? Hindi ko alam, Laura. Basta na lang nanigas sa mga braso ko. Para bang gusto nitong saktan ng sarili ko. Ano? Teka lang, bakit naman nagkaganon? Subukan mong pigilan. Hindi ko magawa. Ang hirap. Naawa ko sa kanya kaya naman nakihawak ako sa braso niya.
Totoo nga ang sinabi ni Sandro. Naninigas nga ang mga kamay ng kaibigan ko. Napasigaw pa talaga ako nang mapansing nagawa niyang kunin ang isang kalawanging itak. Walang sabi-sabing nagawa pa niya itong gamitin laban sa sarili niya. Nagpupumiglas ang lalaki at pilit na tinatakpan ng kanyang tenga pero sadyang nahihirapan siya na pigilan ng kakaibang lakas mula sa kanyang mga kamay. Napasigaw na lang ako nang saksakin niya ang sarili niya. Maraming beses, paulit-ulit, hanggang sa maligo na si Sandro sa sarili niyang dugo. Wala akong nagawa kundi ang umiyak at magmakaawa. Sinubukan siyang pigilan ngunit animo hindi ko siya nahahawakan. Hindi na din niya ako naririnig kaya gayon na lamang ang pag-aalala ko. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng malakas na puwersa. Tila hinihigop ako pabalik sa aking kinaroroonan. Sigaw lang ako ng sigaw hanggang sa maramdaman ko ang mararahas na yugyog sa aking katawan. Nagulat na lang ako nang tumambad sa aking harapan si Aling Felisa, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. "Iha, nananaginip ka!" "Aling Felisa, si Sandro po. Napanaginipan ko si Sandro." "Bakit? Anong ipinakita niya sa'yo?" "Ang nakaraan, Aling Felisa. Ang tunay na nangyari." "Kung ganon, totoo nga ang hinala ko. Hindi si Sandro ang pumatay sa sarili niya, kundi may kumokontrol sa kanya." "Nakita ko po. Sinubukan niyang pigilan ang mga nangyari. Pero naging mahirap para kay Sandro na kontrolin ang kanyang sarili." "May mga iba ka pa bang nakita maliban doon?" "Wala na po eh. Natakot nga ako. Hindi mawala sa isipan ko ang mga nakita ko." "Kailangan mong tatagan ang sarili mo, Iha. Tayo lang ang makakalutas sa suliraning ito, lalo na sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Sandro." Tumango ako at sumang-ayon sa matanda. Dasal ko lang, gumawa pa ng hakbang ang kaluluwa ni Sandro para mas matulungan pa namin siya. Kalaunan, dumating rin ang apo ni Aling Felisa na si Carlos. Laking gulat ko nang makitang malaki ang pagkakahawig niya kay Sandro. Kahit sa ang anggulo tignan, nakakamangha ang itsura ng lalaki. Mistulang nabuhay ulit si Sandro. Ayun nga lang, iba naman ang tono ng pananalita ng lalaki. Ang nakakaaliw lang sa kanya, matatas siyang magtagalog kahit laking Amerika siya. Kwento ng binata, mas pinahahalagahan ng mga magulang niya ang lengguwahe mula sa pinagmulang bayan kaya nakakaintindi at nakakapagsalita siya ng Tagalog. Ikinagagala kita makilala, Laura. Hindi ko akalaing may naiwan palang kaibigan si Sandro. Ako man ay masaya kang makilala, Carlos. Nakakatuwa magkamukha kayo ni Sandro. Oo, madalas nga kami mapagkamalang kambal dati eh. Mabuti at naisip mong umuwi bago pa ang libing ni Sandro. Marami kong gustong malaman. Alam ko naman na kaya to ni Lola Felisa. Pero may mga bagay kasi na hindi nadadaan sa simpleng pagtatawas lang. Minsan kailangan natin personal na malaman kung ano ba talaga ang mga lihim na tinatago ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakakapagtaka lang, wala namang seryosong nakaalitan si Sandro eh. Bakit siya nagkaganito? Yan na wag kang pakasisiguro, Laura. Minsan, may mga taong akala natin malapit sa atin, pero sila pala ang may mas matinding binabalak na masama laban sa atin. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Carlos. Kahit nga yung simpleng pagkainggit lang, pwede nang kunin yung basihan sa pagkamatay ng isang tao. Tinutulak nito ang emosyon para gumawa ng masama, makapanakit at maipahiya ang isang tao. Dahil sa kanyang sinabi, ewan ko lang ba kung bakit bigla akong nagduda kay Anita. Wala namang ibang nakaaway si Sandro kundi ang dati lang niyang kasintahan. Matindi rin kung gumanti ang taong nagseselos. Kahit na nga ba wala siyang sapat na ebidensya, basta nagpapaniwala lang siya sa mga nakikita niya sa larawan, siguradong malalason din ang isip niya. Yun nga lang, hindi ko din maiwasang magtanong kung bakit nagseselos siya sa amin ni Sandro. Bakit ang lalaki ang pinatay niya? Bakit hindi na lang ako? Wala sa sarili na binanggit ko yon kay Carlos, ngunit nagkibit lang ng balikat ang lalaki. May mga tao talagang mahirap intindihin kaya naman nabubulag sa nadarama nilang galit kahit wala namang sapat na ebidensya. Bago pumanaw si Sandro, nakapagpadala pa siya ng sulat sa akin. Naikwento niyan tungkol sa kakaibang ginagawa ni Anita sa tuwing bigla niyang dinadalaw ang babae sa bahay nito. Nagsisindi si Anita ng itim na kandila at umuusal ng orasyon.
Una kaming naging magkaibigan ni Anita bago si Sandro. Wala naman akong napansin na kakaiba sa kanya. Baka ngayon lang niya ginagawa ang mga bagay na yan. Kaya nga, kailangan natin tuklasin ang lihim niya. Samahan mo ako sa bahay nila ha. Nung huli kong magpunta doon, kinaladkad niya ako palabas ng bahay. Baka maulit na naman yun ngayon kapag nakita niya ako. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Ipagtatanggol kita laban sa kanya. Nagpasalamat ako sa kabutihan ni Carlos. Ngayon pakiramdam ko, bumalik talaga si Sandro sa katauhan ng lalaki dahil bukod sa mabait na si Carlos ay magkaugali pa sila. Tuloy hindi na kami nag-aksaya ng panahon at nagtungo kagad sa bahay nila Sandro kung saan nakaburo lang binata. Kagaya ng mga nagdaang gabi, maraming tao. Isa sa naroon ay si Anita. Namumugto ang mga mata at kinukwento sa mga kasamahan niya ang nakaraan nila ni Sandro. Nang mapalingon siya sa akin, nanlaki ang kanyang mga mata, lalo na at nakaalalay sa aking braso si Carlos. Nagulat na lang kami nang basta na lang siyang lumapit sa akin at binalya ko, sabay yakap sa binata. Sandro, buhay ka! Salamat at bumalik ka, Sandro! Hindi siya si Sandro, Anita. Siya si Carlos. Tama si Laura, Anita. Nagkakamali ka. Magkamukha kami ni Sandro pero hindi siya ako. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Anita sa aming dalawa ni Carlos. Tila ba naninigurado siya sa kanyang mga nakikita. Hindi pa nga niya napigilan ng sarili at hinaplos ang braso ni Carlos kaya naman napaatras ang lalaki. Pasensya ka na, Binibini, pero hindi ako si Sandro. Nandito nga ako para makita siya sa huling pagkakataon. Para na rin malaman ko kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanya. Malakas kasi ang pakiramdam ko na hindi niya pinatay ang sarili niya eh. May gumawa nun sa kanya gamit ang itim na mahika. Itim na mahika? Paano naman nangyari yun? Yun nga ang kailangan naming malaman, Anita. Tsaka bakit parang balisa ka? May kinalaman ka ba sa mga nangyari kay Sandro? Ang kapal naman ng mukha mong paratangan ako ng ganyan. Magpapakita pa ba ako dito kung may kinalaman ako? Malay ko, ang alam ko lang kasi mukha kang balisa eh. Baka lang may ginawa ka na pilit mong kinakalimutan. Bruha ka? Talagang inuubos mo ang pasensya ko! Nagsinghapan ng mga tao nang sabunutan ako bigla ni Anita. Sinadya niyang hilahin ng kay lakas ang buhok ko, kaya naman gayon na lang ang pagdaing ko. Bitiwan mo ako, Anita! Ano bang problema mo? Bitiwan? Sira ka pala eh. Magtatanong ka kung anong problema ko. Kakabintang mo lang sa akin na may ginawa ako? Tama na, Anita. Wala namang ginagawang masama si Laura. Kung hindi totoo ang mga sinabi niya, wala kang rason para magalit. Pinakaayaw ko kasi sa lahat yung ginagawan ako ng kwento. Walang gumagawa sa'yo ng kwento, Anita. Sumusobra ka na. Marunong ka nang magsuplada, ha? Ngayon, kakalbuhin kita. Mas lalong hinila ni Anita ang buhok ko, kaya gayon na lang ang pagsisisigaw ko. Sinubukan kong magpumiglas, pero halos matanggal naman ang anit ko sa lakas ng pagkakahila niya. Maski si Carlos ay hindi siya maawat-awat, kaya naman gumawa na ako ng paraan para makapanlaban. Sinipa ko siya sa paa kaya napasigaw siya. Kaagad niya akong nabitiwan kaya sinamantala ko ang pagkakataon at lumayo ako sa kanya. Napakawalang yamo! Ngayon, hindi na ako magtataka kung isang araw, bigla mo nalang ibuking ang sarili mo. Halata naman sa itsura mo na may ginawa kang hindi maganda eh. Wala kang ebidensya kaya tumahimik ka. Wala pa sa ngayon, pero wag mo akong sisisihin kapag may natagpuan ako at magagamit ko laban sa'yo. Tama na, pwede ba? Bigyan naman natin ng respeto ang lamay ng pinsan ko. Natahimik ako sa sinabi ni Carlos. Napahiya ako. Matinding kagagahan nga naman ang ginawa namin lalo na't marami ang nakakita. Umatras ako ngunit inalalayan ako ni Carlos. Napansin ko kagad ang matalim na sulyap ni Anita. Hindi niya nagustuhan ang pinakitang pag-aalala sa akin ni Carlos. Nagulat ako nang hawakan niya ako ng kahigpit sa braso. Sinadyang bulungan ng mga salitang ako lamang ang makakarinig. Bumalik si Sandro sa katauhan ni Carlos. Kung ako sa'yo, wag mo nang tatangkain pang lapitan ng binata dahil kaming dalawang nakatakda para sa isa't isa. Nagkakamali ka, Anita. Tapos na ang panahon mo. Masakit lang isipin na saksi ako sa tindi ng pagmamahal ni Sandro sa'yo, pero sinayang mo ang lahat ng yun. Hindi mo pinahalagahan ang mga bagay na halos iaalay niya sa'yo.
Tumahimik ka nga sa kabaliwan mo, Laura. Narito na ngayon si Sandro. Bumalik na siya sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat. Mahalin niya lang ako ulit. Mawalang galang na, Binibini. Pero sasabihin ko to sa'yo at hindi ko na uulitin pa. Hindi ako si Sandro. Kahit kailan, hindi na babalik ang patay sa pagkabuhay. Tanggapin mo na lang na wala na ang pinsan ko. Sumama ang tingin ni Anita sa akin. Alam kong napahiya siya sa sinabi ni Carlos, pero anong magagawa ko? Yun naman ang buong katotohanan at wala nang magbabago pa. Patay na si Sandro. Nang mga sandaling yun, hindi ako makapaniwala na si Anita naman ang aalis sa lamay. Iniwan niya kami kaya nakahanap ako ng paraan para makasunod sa dalaga. Lumingon ako kay Carlos. Ito na ang pagkakataon para sundan ko si Anita. Baka dalhin na niya tayo sa lugar kung saan niya ginawa ang pambabarang. Talagang malakas ang loob mong isipin na pambabarang ang ginamit na mahika ni Anita para patayin si Sandro? Yun ang sinabi ni Aling Felisa na punot dulo ng kamatayan ni Sandro. Alam kong wala ako sa lugar para ibintang kay Anita ang mga nangyari. Pero siya lang ang may motibo para gawin yun eh. Kung ganun, sige. Sundan natin si Anita. Kailangan natin siya mahuli sa akto na may ginagawa ngang hindi maganda. Sumpaman, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Oras na mapatunayan kong siya nga talaga ang dahilan ng kamatayan ni Sandro. Bakas sa nakakuyom na palad ni Carlos ang matinding galit, kaya naman hindi na rin ako nakapagsalita kaagad. Natatakot ako, hindi ko maiwasang isipin na siguradong babagsak sa mukha ni Anita ang kamao ni Carlos oras na may mapatunayan kami. Pinili ko na lang na manahimik muna habang naglalakad papunta sa bahay ng dalaga. Kabisado ko ang tahanan nila, kaya pinili kong sa likod bahay kami dumaan. May kamalig kasi doon na dati, alam kong tinutuluyan ng mga kasambahay nila. Kaso lang nang magdalaga na si Anita, inabandonan na yun. Napakunot noo ako at naisip na sumilip ng tuluyan na kaming makapasok. Ang alam ko kasi talaga, wala nang gumagamit ng nasabing kamalig. Kaso lang, bakit parang iba naman yata ang pakiramdam ko nang makitang sarado man ang mga bintana ay parang may nagliliwanag na ilaw sa loob. Galing ba yun sa lampara? Sa kandila? Minwestrahan ako ni Carlos na huwag mag-iingay. Maingat akong lumapit sa may butas na dingding at sumilip. Napasinghap ako nang makita ko si Anita sa loob. Umiiyak habang nakaupo sa may sahig at kaharap ang may kalakihang pinintang larawan ni Sandro. Manloloko ka, Sandro. Ibinalik na kita eh. Bakit hindi mo ako maalala? Alam kong ikaw ang nasa katauhan ni Carlos. Kailangan mo akong maalala. Diyos ko, ano bang pinagsasasabi ni Anita? Anong ibinalik? Akala ba niya talaga si Carlos ay si Sandro? Kasalanan mo ito, Laura. Ikaw ang dapat nababarangin ko, hindi si Sandro. Hindi ko lang maintindihan kung bakit siyang nagdusa sa ginawa ko. Ikaw dapat ang nabura dito sa mundo. Pasigaw pa niyang wika. Nagulat ako nang basta na lang akong hinawi ni Carlos. Galit niyang winasak ang pinto na ikinagimbal din ni Anita. Carlos, nandito ka? Ano, nararamdaman mo na ba na ikaw si Sandro, ha? Hayop ka! Ikaw pala talaga may kasalanan sa pagkamatay ng pinsan ko. Pinagbintangan niyo pa siya na tinapos ang buhay niya. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Si Laura dapat ang papatayin ko. Nilalandi niya si Sandro. Hindi totoo yan. Marumi lang talaga ang isip mo. Selosa ka. Wala kang ibang alam kundi ang mambintang kahit wala namang katotohanan. Napasigaw ako nang malakas na sinampal ni Carlos si Anita. Bakas na bakas ang galit sa kanyang muka. Sapo ni Anita ang pisngi. Wala siyang magawa kundi ang umiyak dahil sa kanyang mga sinapit. Nakita ko nang dumugo ang kanyang labi. Maya-maya pa, sinamaan niya ako ng tingin. Kasalanan mong lahat ng ito. Kahit kailan salot ka sa buhay ko. Ikaw na lang lagi ang tama, ang matalino, ang sikat. Pati nga mga magulang ko, ikaw ang gusto. Palagi na lang ikaw ang bukang bibig nila. Nagsasawa na ako. Kahit ano pa ang idahilan mo, alam kong nahihirapan kang tanggapin na may katauhan kang hindi perpekto. Malayo ka sa tunay na kapuri-puri. Isa kang kriminal. Hindi totoo yan. Pero kung palagi mo akong sasaktan kagaya ng ginagawa mo ngayon, hindi ako magdadalawang isip na gamitin na rin sa'yo ang kakayahan ko ngayon. Singhal ni Anita. Umusal siya ng mga banyagang kataga na sa tingin ko, siya lamang ang nakakaintindi.
Dito na nahinto sa tangkang paglapit sa kanya ni Carlos, kaya naman naalarma ako. Kitang-kita ko kung paano ginusto ni Carlos na magpumiglas, pero mas malakas ang puwersang taglay ni Anita. Ano ka ngayon? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako ang taong gugustuhin niyong makalaban. Kung hindi ba naman kasi malandi si Laura, hindi ba baling sa kanyang tingin ni Sandro? Tapos ako pa ngayon ang may kasalanan, ganon? Ha? Itigil mo na ito, Anita. Duwag ka ba? Talagang gumagamit ka ng mahika para ikaw ang matawag na malakas? Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko, Gaga. Kung talagang ayaw akong tigilan ni Carlos, ako na mismo ang gagawa ng paraan para sumuko na siya sa pagnanais na saktan ako. Pagkatapos ko sa kanya, ikaw naman ang papatayin ko. Tingin ko sa babae na wawala na sa katinuan. Parang hindi na niya kami nakikilala. Nilamon na siya ng matinding emosyon ng pinaghalong selos, kabiguan at galit. Pero bakit ako? Walang nangyayaring kakaiba sa amin ni Sandro noong nabubuhay pa ang lalaki. Dahil sa labis na pag-aalala, hindi ko alam kung ano ang nakain ko at dumampot ako ng may kabigatang kahoy. Walang babalang pinukpok ko ito kay Anita na kaagad niyang ikinawalan ng malay. Nang matumba na ang babae, tsaka palang nakagalaw ng maayos si Carlos. Nasaktan ka ba? Ano, may nararamdaman ka bang hindi maganda? Ayos lang ako. Hindi ko akalain ang lakas pala ng puwersang yun. Para akong iginapos. Malinaw na ngayon na siya nga ang salarin sa pagpatay kay Sandro, pero hindi ito paniniwalaan ng mga pulis. Paano natin makukuha ang hustisya? Kawawa naman si Sandro kung habang nabubuhay tayo, nakilala siya ng mga tao bilang duwag at walang paninindigan, na mas pipiliin niyang magpakamatay kaysa sa labanan ng kung anong problema na sumisira sa buhay niya. Kakailanganin natin ang tulong ni Lola Felisa para mapaamin si Anita. Sa paraang ito, maririnig ng mga tao ang mga sasabihin niya at mababago ang tingin ng mga pulis sa kaso ni Sandro. Ano yun? Parang gagawa din ng orasyon si Lola Felisa para kontrolin ang bibig ni Anita? Oo. Halika, kailangan natin puntahan si Lola. Sambit ni Carlos. Kaagad akong pumayag dahil alam kong magagawan kaagad ito ng paraan ni Aling Felisa. Ang usapan namin ni Carlos, ngayon kami pupunta sa lola niya. Kaso lang, nang dumating ako sa bahay para sandaling magbihis, sumama na ang pakiramdam ko. Tila lasing na dahan-dahan akong napaatras pahiga sa kama. Kalaunan, nawalan na ako ng malay. Para akong lalagnatin ng magising, nagkikiskisan ng kung anong matatalim na bagay sa aking lalamunan. Sobrang bigat ng ulo ko at parang sasabog ang dibdib ko. Hinihingal pa na bumangon ako sabay sapo ng dibdib ko. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang sasabog ang utak ko? Hindi pwede to. Kailangan kong labanan ng sakit. Baka kagagawa na naman to ni Anita. Sigaw ko. Sinubukan kong magpalakad-lakad sa paligid. Nakakailang hakbang pa lang ako nang magsuka ko sa sahig. Siya namang pagbukas ng pinto ng aking kwarto at tumambad sina Mama at Carlos. Laura, ano nangyayari sa'yo? Bakit namumutla ka? Carlos, iyong sinuka ko. Bumaba ang tingin ni Carlos sa nagkalat na itim na likido sa sahig. Nagulat siya nang makitang nagsisigalawan ng mga bagay na yun sa suka. Mga buhay at matatabang uod. Nagsisisigaw ako sa labis na pandidiri. Maging si Mama ay nataranta at halos tawagan ng lahat ng kasambahay namin para dalhin ako sa ospital. Tulungan niyo ako. Parang hinahalukay ang tiyan ko. Kumapit ka lang, Laura. Dadaling ka namin sa ospital. Mama, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Mukhang isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pag-iwan kay Anita sa bahay nila. Dapat ginapos natin siya o ano? Sa tingin mo ba binabarang ako? Parang gano'n na nga. Pero wag muna tayong papakampante. Kailangan natin malaman kung anong sasabihin ng doktor bago tayo gumawa ng hakbang. Walang hiya talaga ang Anita na yan. Pinatay na nga niya si Sandro. Pati ako gusto pa rin niyang saktan. Hindi ko siya patutulugin oras na makalabas ako sa ospital. Singhal ko. Mabuti na lang, inasikaso ako kagad ng mga doktor. Nagulat sila nang makitang masama nga ang pakiramdam ko at kinumpirma na may lagnat ako.
Pero wala silang ibang nakuhang dahilan ng pagkakasakit ko. Walang findings. Sa katunayan, pinauwi ako ng doktor. Wala akong nagawa kundi sumama kina Carlos pa uwi. Nagpasalamat ako dahil bukod kay mama, binantayan ako ng binata. Hindi niya ako iniwanan. Sa loob ng ilang araw naming magkasama, kahit lumalala ang pakiramdam ko ay nariyan pa rin siya. Inaasikaso ako. Tuloy hindi ko napigilan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Sa maikling panahong pagsasama, nagkaintindihan ang aming mga puso. Luhaan ako sa tuwing nagpapahayag siya ng pagmamahal sa akin. Maraming salamat, Carlos. Hindi ko akalaing sa kalagitnaan talaga ng problema uusbong ang damdamin natin para sa isa't isa. Nakahanda naman akong alagaan ka, Laura. Kaya hayaan mo kung mahalin ka. Alam ko yon, kaya ito lang sana ang pakiusap ko. Sana hayaan mo na muna akong gumaling bago natin duktungan ang pagmamahalan natin. Ayos lang ba yun sa'yo? Nakahanda akong maghintay hanggang kailan mo gusto. Basta palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At hindi ang pambabarang ni Anita makakahadlang sa atin. Sa katunayan, dinalaw ako ni Aling Felisa at isinailalim sa pagtatawas. Nakita niya talagang si Anita ang nagsasagawa ng lagim para saktan ako. Sagad na hanggang buto ang kasamaan ng babaeng ito. Kailangan na siyang mapigilan. Isasagawa niyo na po ba ang ritual ng sumbalik? Oo, isasagawa ko na ito para turuan siya ng leksyon. Gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo, Aling Felisa. Kailangan magdusa si Anita. Hindi siya pwedeng maging malaya pagkatapos ng nangyari. Huwag kang mag-alala, Laura. Hindi ako papayag na basta na lang magsaya si Anita habang tayo ay nagluluksa. Hindi pa rin nawawala sa aking isipan na siya ang pumatay kay Sandro. Wala nang iba. Paano kung natunugan niya ang binabalak nating gawin? Dito ka dapat makampante. Magaling si Lola Felisa at kaya niyang linlangin si Anita. Tumango ako at nagtiwala sa mga sinabi ni Carlos. Isinagawa din ni Aling Felisa ang ritual ng palipad hangin. Alam kong sa pagkakataong yon, si Anita naman ang magdurusa. Nakita ko kung paano inusal ni Aling Felisa ang banyagang lengguwahe habang isinasabay ito sa pagpapalipad ng orasyon sa hangin. Naramdaman kong lumamig ang paligid, para bang nakikiayon sa nararamdaman ko. Ilang sandali pa, nakita ko nang halos tumirik ang mga mata ni Aling Felisa habang isinasagawa ang ritual. Kalaunan, naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko. Nanghihinayang lang ako dahil hindi man lang ako nakasama sa paghahatid kay Sandro sa huling hantungan. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na nga akong gumaling. Binigyan pa ako ni Aling Felisa ng pangontra para hindi na ako tabla ng bawat banat ni Anita. Kumusta na ang pakiramdam mo? Heto, medyo magaan na. Salamat naman kung ganun. Masaya akong makita kang bumubuti na ang pakiramdam mo. Akala ko nga hindi na ako gagaling eh. Buti na lang talaga, kahit papano nagawa niyo pa akong pagalingin. Maraming salamat talaga. Masaya kong sambit. Kung gaano kagaan ang pakiramdam ko, kabaliktaran naman ang nangyari kay Anita. Minsan, nakasalubong namin siya ni Carlos sa daan. Nagulat ako nang makitang nakabelo siya at balot na balot ang kanyang katawan. Nagtaka ako kung anong nangyari sa kanya. Hindi naman kasi ganun ang sinapit ko sa pambabarang niya. Bakit parang mas malala pa yata ang sinapit ni Anita kaysa sa akin, Carlos? Kapag isinagawa kasi ang sumbalik o palipad hangin o rebuelta sa ibang katawagan, triple ang balik nito sa gumawa. 10 beses pang mararanasan hanggang sa kanyang kaapu-apuhan kahit hindi pa ito na ipapanganak. Hindi ba parang nakakaawa naman na pati ang mga susunod na henerasyon magdurusa sa ginawa niya? Yan kasi ang consequence ng ginawa niya, kaya magdusa siya. Nakalagpas na kami noon sa pagkakasalubong sa babae pero sadya pa siyang huminto at binalikan kami. Hinablot niya ang braso ko, kaya gayon na lang ang sigaw ko nang makita ang kamay niyang tila ba may sakit sa balat dahil sa bulutong na nagsusugat at nagnanana. Masaya ka na sa ginawa mo? Ano, talagang papatayin mo ko? Hayop ka? Mga agaw ka na nga, mambabarang ka pa? Huwag mong ibintang sa akin ang gawain mo. Hindi ka magkakaganyan kung hindi ka nambarang ng mga kagaya ko. Bakit? Akala mo ikaw ang makapangyarihan? Ano ka ngayon? Talagang gulo ang hanap mong ipokrita ka?
Sasampalin niya na sana ako, kaso lang humarang sa kanyang kamay ang braso ni Carlos. Kitang-kita kong nagbabaga ang tingin ng lalaki sa kanya. Wag na wag mong sasaktan ng babaeng mahal ko! Sandro, ngayon talagang lantaran mo nang ipinapakita na hindi mo na ako mahal. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako si Sandro? Pinatay mo na si Sandro, hindi ba? Hindi ko siya pinatay. Maniwala ka, Carlos. Alam kong nasa katauhan mo si Sandro. Nabuhay siyang muli sa pamamagitan mo. Itigil mo na yung kahibangan mo. Tama na ang pagkukunwari. Matagal na ako nabubuhay at sa tagal nun, alam kong ako si Carlos at hindi si Sandro na pilit mo sinisiksik sa isipan ko. Hindi ko akalaing mapanakit ka, Carlos. Hindi mo man lang pinahalagahan ang pagmamahal ko para sa'yo. Mapanakit? Paano naman ang pinsan ko? Sa'yo lang umiikot ang buhay niya. Wala siyang ibang minahal maliban sa'yo. Bakit hindi mo pinahalagaan ang pag-ibig niya? Ginawan mo pa siya ng kwento kasama si Laura na nagtataksil silang dalawa. Tapos nalaman ko rin na bawat pagsasama nila, gumagawa sila ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ni Sandro. Masyado kang silosa. Hindi ko makakalimutan ang akusasyon mong ito. Magbabayad kayo sa ginawa nyo. Ikaw ang magbabayad. Isa kang kriminal. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka na dapat na binubuhay pa. Hayop ka. Ikaw ang dapat nang mamatay. Nagulat ako nang basta na lang niya akong sabunutan. Siyempre, lumaban na ako sa pagkakataong yon. Nakipaghilahan ako ng buhok sa kanya. Nagpagulong-gulong kami sa tabi ng kalsada at nagkagulo ang mga taong nakakita sa amin. Walang sino man ang nagtangkang pigilan kami, kahit si Carlos. Parang iniingatan lang niya na hindi ako masasaktan ni Anita, tsaka siya tutulong at makikipagsakitan din sa babae. Hindi ako nagpatalo. Literal na sinipa ko pa si Anita kaya siya bumalya sa bangketa. Bulungan ulit ang mga tao sa paligid. May naeeskandalo sa aming ginawa. Gayunpaman, hindi ako nagpatinag. Malinaw na sa aking isipan na lahat ng bagay na meron kami ngayon, lalo na ang mga kamalasan ay totoong nanggaling kay Anita. Siya lang naman ang may kagagawa ng lahat ng ito Kaya kailangan niyang magbayad. Kalaunan, may nagpatawag na ng pulis. Pinigilan nila kami at dinala sa presinto. Ilan sa mga saksi ay sumama din. Tinuro nila si Anita na siyang nagpasimuno ng gulo. Walang nagawa ang babae nang ikulong siya sa selda. Kahit sigaw ng sigaw, hindi namin siya pinansin. Alam kong hindi rin naman siya magtatagal doon Kadalasan kasi, isang araw at isang gabi lang nagtatagal ang mga taong nadidetain sa presinto. Nang makalabas na kami sa istasyon ng pulis, kinamusta ko ni Carlos. Ayos ka lang ba, Laura? Oo, Carlos. Ayos lang ako. Salamat sa pagtatanong. Pasensya ka na kung hindi kita pinigilan sa ginawa mo kanina ha. Alam kong pagiging makasarili man kung iisipin, pero gusto ko kasing makaganti ka man lang kay Anita sa pisikalan. Alam kong marami siyang masamang bagay na ginawa sa'yo. Mahirap talaga kapag palaging inaapi. Saka gusto ko sanang isipin mo na lagi akong narito para sa'yo. Maraming salamat, Carlos ha. Tsaka kalimutan mo na yon. Gusto ko rin naman talagang mahila ang buhok niya ng matauhan kasi sumusobra na siya. Sa dami ng masasamang bagay na ginawa niya sa akin, ngayon ko lang makakamit ang hustisya. Tama. Di bale, yun na ang huling pagkakataon na makakalapit siya sa'yo. Salamat. Kahit papaano, napanatag ako sa kaalamang may patutunguhan ang tulong na binigay nila sa akin. Darating ang araw, si Sandro naman ang matatahimik. Hindi na siya madedeklarang kinitil ang sariling buhay dahil alam naman namin na may gumawa noon para sa kanya, na pinatay siya sa kaawa-awa at brutal na paraan. Isang araw, muli akong napagawi sa bahay ni Aling Felisa. Nadatnan ko ang ginang na nagsasagawa ng ritual. Hindi ko alam kung para saan, pero isa lang ang sigurado ko, mukhang may binabalak na namang masama si Anita. Dahil hindi mapakali, pinili kong kausapin si Aling Felisa. May napansin na naman po ba kayong ginagawa ni Anita, Aling Felisa? Hindi ko alam kung maniniwala ka, Iha. Pero isang bagay lang ang kailangan kong tandaan at yon ay ang hindi ako dapat na magpakampante. May napanaginipan akong isang pangitain. Ikaw, ako at si Carlos ang pupuntiryahin ni Anita. Ganyan siya kalakas na kalabanin ako. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nagagapi at nasasaktan.
Kung ganon, kailangan po natin siyang pigilan. Ganon nga, iha. Kailangan matigil na ang ginagawa niya. Nakahanda siyang patayin tayo. At baka sa pagkakataong ito, hindi na tayo mabuhay pa. Sabihin niyo po kung anong kailangan kong gawin para makatulong. Ang manika na pinagmumulan ng kapangyarihan ni Anita, kailangan itong makuha. Kailangan nating imaniobra para sa halip na tayo ay siya ang tamaan ng sumpa. Sabihin niyo lang po kung anong klaseng manika yan at kukunin ko. Hindi po ako papayag na basta na lang niyang paglaruan ng buhay ng kahit sino, lalo na ang buhay natin. Kung ganon, maghanda ka, iha. Ipapaliwanag ko sa iyo ang detalye at itsura ng manikang ito. Tsaka huwag kang mag-alala. Darating mamaya si Carlos mula sa lakad niya sa kabilang bayan. Pasusunurin ko siya sa'yo. Tumango ako at saka nakipag-usap ng masinsinan kay Aling Felisa. Alam kong mahirap, buwis buhay at nakakatakot ang gagawin naming ito, pero yun lang ang paraan para matigil na sa kahibangan niya si Anita. Kinahapunan, nagpunta ulit ako sa kamalig sa likod ng bahay nila. Tahimik ang buong paligid. Wala akong napapansing kakaiba, kaya kampante akong lumapit sa bahagyang nakaawang na pinto ng kamalig. Nasaan kaya si Anita at nakaawang ang pinto ng kamalig niya? Ako bang hinahanap mo, bruha? Anita? Oh, bakit? Nagulat ba kita? Akala mo wala ako, no? Ngayon, pabor sa akin ang pagpunta mo rito. Hindi ka na makakalabas pa ng buhay. Bakit? Sa akala mo ba papayag ako sa gusto mo? Nagkakamali ka. Hindi ka magtatagumpay, Anita. Malagim na tinignan ako ni Anita, tsaka siya umusal ng mga katagang hindi ko maintindihan. Mga katagang may hatid na sumpa at matinding karamdaman, pero hindi siya kailanman magtatagumpay. Kinuha niya ang manika at minaneobra niya ito. Binali-bali niya ang mga braso habang nakangisi. Ngunit paano ito tatalab sa akin, may suot akong pangontra laban sa kanya. Kahit kailan hindi na niya ako masasaktan. Nagtataka naman ang nag-angat ng tingin si Anita. Hindi makapaniwala nang makitang walang epekto sa akin ang ginagawa niya. Kahit makailang beses niyang ipihit ang leeg ng manika, wala pa ring nangyayari. Ano? Bakit hindi ka tinatablan? Bakit? Nagtaka ka pa? Baka naman humihina ka na. Hindi ako mahina. Aba, at takot ka pa talagang aminin ng buong katotohanan, ganon? Oy, tumigil ka na. Huwag ka nang gumawa ng maraming palusot. Sabihin mo na lang kasi na hindi ka na makakapanakit kasi nababawasan ang kapangyarihan mo. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Sa halip na ang manika, ako ang sinugod niya. Sinabunutan at tinangkapan niyang balian ng braso. Nanlaban ako. Hindi ako nagpatalo. Ginawa ko ang lahat ng makakaya kong gawin. Sinipa siya, sinuntok at inumpog ang ulo niya sa sahig. Mabitiwan niya lamang ako. Kalaunan, pinili ni Anita ang lumayo sa akin. Masahol ka pa sa hayop, malanding babae! Malandi? Kailan naman nangyari yun? Bulok na yung storya mo kung pagbibintangan mong nilandi ko si Carlos. Akin lang siya at wala nang iba. Ikaw, sumama ng pagkaselos mo kay Sandro sa hukay. Kaya pwede ba, itigil mo na ang kabaliwan mo? Huwag ka nang magdrama pa. Wala kang karapatang sumaya. Dapat sa'yo sumama na rin kay Sandro. Yan ang wag na wag mong gagawin, Anita. Ako makakalaban mo. Tatandaan mo yan. Carlos, ako na lang kasi ang mahalin mo. Huwag na si Laura. Maganda naman ako matalino, mayaman, lahat nasa akin na. Pakiusap, huwag mo na akong ihanap pa sa iba. Mamahalin mo rin naman ako pagdating ng araw. Tama na, Anita. Huwag ka nang mangarap ng gising. Ayoko na. Nakakasawa na. Nakita ko ng ibalya ni Carlos si Anita. Sumigaw ang babae at nagmamakaawa pero hindi siya pinakinggan ni Carlos. Napaiyak si Anita. Gusto kong maawa sa kanya pero sa tuwing naaalala ko ang walang kwentang pagdududa niya sa akin, maging kay Sandro noon, alam kong hindi lang ito ang dapat na pinagdadaanan niya. Higit pa siya sa lahat ng masama. Nakapanghihinayang lang na sinira niya ang pagkakaibigan namin dahil lang sa mali niyang pagdududa. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Muli siyang umusal ng mga kataga. Sa pagkakataong yun, nagawa niyang kontrolin ng binata. Napasigaw na lang ako nang sakali ni Carlos ang sarili niyang leeg.
Hindi ako makagalaw sa aking kinaroroonan. Nahihirapan akong magdesisyon kung ano ang una kong gagawin. Ang tulungan si Carlos o ang nakawin ng manika. Siya namang pagdating ni Aling Felisa at pabulong na lumapit sa akin. Unahin mong kunin ang manika, iha. Sa pamamagitan niyan, magagawa nating kontrolin si Anita. Hindi siya makakapanakit ng tao oras na makuha natin ang manika. Opo, Aling Felisa. Lubayan mo ako! Kampo ng demonyo! Hindi! Akin ka lang, Carlos. Ikaw at si Sandro ay pinagbiyak na bunga mula sa aking mahika. Ako lang ang may karapatang bumuhay at pumatay sa'yo. Hayop ka! Aling Felisa, nakuha ko na. Akin na! Ako na ang bahala kay Anita! Kitang-kita ko nang umusal din si Aling Felisa ng mga kataga para sa manika. Maya-maya pa, iginalaw niya ang braso nito. Gayon na lang ang pagsigaw ng babae. Namilipit din ang braso ni Anita. Si Carlos naman ay hinihingal na napahiga sa kanyang kinaroroonan at sobrang nanghihina. Mabuti na lang na wala na sa kanya ang sumpa. Lumipat na nga ito kay Anita. Hindi tumigil si Aling Felisa sa pagpaparusa kay Anita at hinayaan niya munang sakta ng babae. Walang nagawa ang dalaga kundi ang sumigaw ng sumigaw. Habang pinagmamasdan ko si Anita, nanumbalik sa aking diwa ang matamis naming pagkakaibigan. Ang pakikihimas ko sa alaga niyang pusa, ang pagdalaw niya sa akin, ang iligtas ako sa mapanuring mga mata ng aking ina sa tuwing marungis akong nakakauwi. Nasasaktan ako sa tuwing naririnig ang kanyang sigaw. Pero ano pang magagawa ko? Ito na siguro ang kanyang kapalaran. Sinimulan niya ito eh. Hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon si Sandro na makausap. Basta na lang niyang pinatay sa karumal-dumal na paraan. Ako ang nasasaktan sa ginawa niya, pero para saan pa? Alam ko namang hindi ko na maibabalik pa ang kahapon. Tumalikod ako at tumangging makita ang nahihirapan niyang anyo. Sa halip, nilapitan ko si Carlos at inalalayan. Magkayakap kaming dalawa habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Lola Felisa kay Anita. Ano ba? Pakawalan mo na ako! Nasasaktan na ako! Masakit ba talaga, iha? Bakit noong makiusap sa'yo si Sandro hindi mo siya pinakinggan? Bakit mas binigyan mo pa ng importansya ang pagiging makasarili mo? Pinatay mo ang apo ko. Bakit? Ikaw lang bang may karapatang manakit ng kapwa? Ha? Gumaganti lang ako. Hindi ako papayag na ganito lang ang sapitin mo. Kailangan mong magdusa. Pinagtaksilan nila ako. Teka lang ha, sino bang may sabi sa'yo na pinagtaksilan ka namin? Ang hirap mo kasing makaintindi, ang babaw mo. Nagselos ako, lahat na lang, ikaw ang bukang bibig, ikaw ang paborito, pati si mama ikaw ang gusto. Paano na lang ako ha? Hindi ko kasalanan kung pati nanay mo ako ang gusto. Bakit? Nagselos ba ako nang marinig ko si mama na pinupuri ka? Hindi naman ah. Matalino ka, di ba? Dapat matalas kang mag-isip. Hindi yung tatanga-tanga ka. May parang bara sa lalamunan ko itong sinambit. Walang nagawa si Anita ng mga sandaling yon, kundi ang umiyak ng umiyak. Kung siya nga lang yata ang masusunod, talagang ako ang sisisihin niya sa mga nangyayari sa kanya. Pero ayoko naman na manatili sa akin ang kasalanan na hindi ko namang ginawa. Kaya hindi ko na nga siya nilingon pa kahit anong sigaw niya. Para sa akin, sapat na ang nasabi ko sa kanya. Nakikinig man siya o hindi. Halika na Carlos, iwanan na natin siya dito. Si Aling Felisa na ang bahala sa kanya. Lola. Dito na muna ako. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin dahil hindi ako papayag na basta na lang makatakas si Anita. Kailangan niyang aminin sa nakararami ang ginawa niya. Nadiskubre din ng mga magulang ni Anita ang ginagawa niya kinalaunan. Nakaharap pa talaga kami ni Carlos habang pinagagalitan ng dalaga. Hindi ko nga mabilang kung ilang beses sinampal ng nanay niya ang dalaga. Basta ang alam ko lang, wala silang balak na konsintihin si Anita. Dinala nila sa doktor si Anita at nalaman nilang may mental disorder pala ito. Ayon sa doktor, pathological jealousy o Othello syndrome ang findings na nakita nila sa behavior ni Anita. Ito ay isang uri ng delusional disorder kung saan ang isang tao ay may matinding pag-aakala na ang kanyang partner ay hindi tapat o nagtataksil kahit na walang anumang basihan o ebidensya.
Kaya naman pala kung makapagselos si Anita kay Sandro ay halos makipagpatayan na siya sa akin. Hindi ko maiwasang mapailing. Wala man lang akong napansin na kakaiba sa kanya dati. Bakit kung kailan nagkaroon siya ng lalaki ay tsaka pa siya nagkaganyan? Kumusta ka na, Laura? Ayos lang ako, Carlos. Natuwa ako kasi hindi ako tinablan ng sumpa na binigay sa akin ni Anita. Sa katunayan, parang bumalik pa nga sa kanyang ginawa niya sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakalapit sa'yo. Sa pagkakaalam ko, naipakulong na siya ni na tito at tita. Inamin niya na nagawa niyang krimen. Kahit hindi siya ang personal na pumatay kay Sandro, siguradong pagbabayaran niya ang ginawa niya. Talaga? Mabuti naniwala ang pulis sa mga sinabi ng mga magulang ni Sandro. Hindi naman siya sa presinto pinakulong kundi sa mental. Magtatagal na siya ron. At baka habang buhay nang mumultuhin ang kaluluwa ni Sandro para isuko ang konsensya niya. Pwede kaya natin siyang madalaw? Oo naman, pero kailangan nating isama si Lola. Alam mo na, hindi man naniniwala ang mga doktor sa kulang mo barang, mas mainam na yung handa tayo. Para alam natin kung paano depensa ng sarili natin. Sa bagay, kahit wala siyang kagamitan sa mental kaya pa rin niyang umusal ng mga salitang makakapagbigay ng karamdaman sa iba, hindi ba? Tama ka. Sa tulong nga ng mga magulang ni Sandro, napuntahan nga namin si Anita sa mental hospital na pinagkulungan sa kanya. Ibang-iba na siya kesa noong huli ko siyang makita. Naglaho na ang yabang at tatag ng loob, napalitan ng takot at lungkot. Sa katunayan, ayaw pa nga niya sana kaming harapin nang dumating kami, pero mapilit ako kaya wala siyang magawa. Anong ginagawa mo rito? Balak mo na naman akong insultuhin, kutsain? Hindi yan ang sadya ko, Anita. Nagpunta ako rito dahil gusto kong patawarin ka sa lahat ng ginawa mo. Gusto kong malaman mo na mahalaga ka at hindi ka dapat na manatili rito ng matagal. Magpagaling ka. Kailangan mong magbagong buhay. Wika ko sa kanya. Wala akong narinig na sagot mula kay Anita, Miss Winnie. Pero alam kong tumatak sa kanya ang aking sinabi. Ganito naman talaga ang buhay May nagkakasala, may nagpapatawad. Ang mahalaga, may natutunan tayo sa buhay. Sa ngayon, maayos na kaming nagsasama ni Carlos. May asawa na ang panganay naming anak. Maayos naman at simple lang ang aming pamumuhay. Masaya kahit nasa probinsya. Si Anita naman, nasa mental pa rin. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Basta ang alam ko, hindi pa rin siya nakakalabas hanggang ngayon. Ang nagagawa nga naman ng matinding selos. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Kuya Gio, kay Ma'am Charito Inocentes, kay Ma'am Jackie Havines, kay Ma'am Rida de la Cruz, kay Ma'am Rowena Ramos, kay Aaron Ativo na magbe-birthday ngayong August 25, kay Ma'am Rosa Relioso Pastoral na magbe-birthday naman po ngayong August 30. Happy birthday po sa inyo! Kay Ma'am Rhea May Makapanas, kay Zikion Abis, kay Sir Jerry Burden, kay Ma'am Mary Chris Burden at sa kapitbahay nilang si JR Naraga na nakikinig din daw po sa mga kwento natin. Shoutout din po kay Ma'am Mitch Kahinde, kay Ma'am Ludelin Saligan na nag-comment naman po sa matapang na bangkera upload. Ang sabi po niya, ang katigasan ng ulo ang isa sa makakapagpahamak sa tao. Salamat po ma'am sa pagko-comment ninyo. Hello din po kay Ma'am Ella Cortezano, Rose Candelario, Jordan Imbon, kay Lady Dam na nag-comment naman po sa Malanding Dalaga upload. Ang sabi po niya, ang gaganda raw po ng kwento natin, pati po ang mga nagboboses. Naku, salamat po sa papuri ninyo at comment ma'am. Shoutout din po sa Omison family, hello po sa inyo dyan na nakikinig, kay Sir Jerry Timon, kay Ma'am Marina Nicasio, kay Merlin Dofiles at kay Lori. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan po ninyo sana ang mga susunod ko pang upload at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Aasahan ko pa rin po ang inyong pakikinig at suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.